351. Page 351, My Savior First of All. My Savior first of all, sing. When my life Work is ended and I cross the swelling tide. When the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him. My Redeemer, by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him by the print of the nails in His hand. Oh, the soul-thrilling rapture when I view His blessed face, and the luster of His kindly beaming eye. How my full heart will praise Him for the mercy, love, and grace that prepare for me a mansion in the sky. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him by the print of the nails in His hand. Oh, the dear unseen glory, how they beckon me to come, and our parting up the river I recall. To the sweet vales of Eden they will sing my welcome home, but I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him by the print of the nails in His hand. Last stanza. Through the gates to the city in a robe of spotless white, He will lead me where no tears will ever fall. In the glad song of gauges I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him by the print of the nails in His hand. Amen. Sa ating pa mga pagkinig ngayong hapon ng salita po natin Diyos, atin naman pong tawagin ang ating ikalawang mangangaral, si Pastor Norman Millares. Mapagpala at mabiyayang hapon sa ating lahat. Purihin natin ang ating Diyos sapagkat tayo binigyan ng pagkakataon na makapag-preach sa isang church sa Lipa,
City ang Mount Zion Fundamental Baptist Church sa pangunguna ni Pastor Johnny Carmelotes. Purihin ang Panginoon at sila po ay bukas sa katotohanan, bukas sa salita ng Diyos. Tuwan-tuwa po sila, tuwan-tuwa yung mga members sa mensaheng napakinggan nila. Na-bless silang lahat at gusto pa nila makapakinig pa. Lalo na si Pastor Johnny. So, nice niya na imbitahan ako ulit. And this time, every month na. Once a month. Once a month. Kung pwede nga lang daw every week. Purihin ang Diyos. So kami nakapag-fellowship after that at nakapagbahagi ng mga aralin mula sa salita ng Diyos. At unti-unti, siya po ay na-enlighten na, unti-unti nabubuksan. Kaya isama natin sa prayer si Pastor Johnny Carmelotes. At naway kalugdan siya ng Panginoon na mabuksan sa katotohanan. At willing siya na magkaroon tayo ng Bible conference sa kanilang church. Actually, mission pa sila, hindi pa sila church. Pero 10 taon na silang mission. 10 taon. Tagal na. At medyo naghahanap sila ng tama at totoong aral. Kaya panalangin natin sila mga kapatid. Kung anong kalooban ng Panginoon, siyang mangyari. Isa na yan sa mga kasagutan ng Panginoon sa ating panalangin. Kasi tayo nagpe-pray na naway meron pang mga pastors and churches na mabuksan sa truth at may tama ang kanilang mga maling paniniwala at magkaroon sila ng tunay na kaligtasan kay Kristo. Kaya eto na, isa na yan sa mga kasagutan ng ating Panginoon. At meron pa kami pupuntahan sa San Juan, Batangas, na merong isang congregation doon, wala silang pastor, naghahanap sila ng pastor. Kaya itong week na ito, set namin either Wednesday or Thursday, pupunta namin kasama namin si Elder Orly Porto. At baka sakali na yung lolobi ng Panginoon, sila na mag-mission doon. At maturuan sila ng tamang aral mula sa salita ng Diyos. Napakaganda ng aming fellowship kanina habang kami ay nagla-lunch. At marami akong na-share sa kanyang mga truths from the Word of God. Basta ginarantya ko lang sa kanya, sabi ko sa kanya, Pastor, kami ay sa Bible lang. Kung ano na sa Bible, yun ang aming ginagawa. Yun ang aming sinusunod. Pag wala sa Bible, hindi namin ginagawa yan. So natuwa naman siya, tayo ay Bible-based. At talagang sa Bible tayo. At yun ang kanyang nagustuhan. Naniniwala din siya sa doctrines of grace o yung tulip doctrine. Open siya doon. Kaya tamang-tama na tayo ay dinala ng Panginoon doon. Kaya panalangin natin siya, sama natin sa prayer. Okay. Next Sunday naman ay naman ako sa iglesia sa Molino, Sunday morning, para magdala naman ng mensahe ng Panginoon doon. Actually, dapat una muna sa Molino Kasi every first Sunday tayo doon. Nagkapalit lang, inuna ko muna dito sa Lipa City para mabigyan natin agad yan ng pagkakataon. So next time ay ibabalik natin ulit sa original. First Sunday muna sa Molino, then second Sunday na sa Lipa City. Second Sunday. Okay. Praise the Lord. Praise God. At ang Panginoon nagbubukas na naman ng mga gawain. Purihin ang Panginoon. Sama natin sila sa prayer. Tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo pa rin ay nasa gleanings from the book of Proverbs. Buksan natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 21. Proverbs chapter 21. Basahin natin ang verse number 26. Proverbs 21 verse 26. 21:26. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, King James Version. He coveteth greedily all the day long.
but the righteous giveth and spareth not. The principles of giving, yan ang ating tatalakayin ngayong hapon. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin, tayo lumuhod. Dakilang Diyos na banal at kataas-taasan sa lahat, purihin at luwalatin kayo sa lahat ng iyong mga gawa. Tunay ngang kayo'y kahanga-hanga at kamangha-mangha ang inyong mga gawa. Muli, aming namamalas ang pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu at ng iyong biyaya, Panginoong Diyos. Salamat sa mga oportunidad na ipinagkakalob niyo sa amin. Isang kaligayahan para sa aming may tuturing ang makapaglingkod sa inyo. Dalangin po namin na kami gawin pa rin karapat-dapat sa paglilingkod. Sa amin pong pagtunghay ng iyong mga salita, muli handa niyo ang mga puso, maging bukas kami sa mga aral ninyo, sa katotohanan. Ito'y aming tatanggapin ng may kagalakan at kasihan at handa palaging gawin. Ano man ang iyong ipauunawa o ipaalam sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, na makasunod sa inyong mga aral, kalooban at mga utos. Gawin sa aming pagpapala ang mensahe. Sa banal na pangalan ng Panginoong Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang Biblia ay nagtuturo na tayo'y maging mapagbigay. Ang Biblia ay punong-puno ng mga prinsipyo at aral patungkol sa pagbibigay. So ilan sa mga prinsipyo ang ating tutunghayan? Marami po yan, pero ilan lamang ang ating pong tutunghayan. Una, nakita natin na ang matuwid ay nagbibigay and spareth not. The righteous giveth and spareth not. Isa sa mga palatandaan ng isang taong matuwid ay siya ay mapagbigay. Again, ang sabi ng ating teksto, the righteous giveth and spareth not. Hindi nagkakait o nagdadamot. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mapagbigay. Bakit? Sapagkat katulad sila ng kanilang ama. Ang Diyos Ama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. John 3:16. Romans 8:32, it says there siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yan po ang attitude ng ating Diyos Ama. Kaya kung kiniklaim natin na tayo po ay mga anak ng Diyos, dapat katulad tayo ng ating Ama. Di ba? Ang ating Ama ay mapagbigay. So dapat yung mga anak niya hindi madamot. Dapat mapagbigay. Walang anak ang Diyos na sakim. Walang anak ang Diyos na madamot. Kuripot. Walang ganon. Huwag natin sasabing anak tayo ng Diyos, tapos madamo tayo, sakim tayo, covetous tayo. No? Hindi ho sila katulad ng mga taong covetous o mapag-imbot. Ang sabi ng ating teksto, ang masama ay nag-iimbot sa kasakiman buong araw. He coveted greedily all the day. Pangalawang prinsipyo, matapos nating matunghayan, ang Biblia ay nagtuturo na tayo ay maging mapagbigay. Ang Bible kasi nagtuturo ng giving yan eh. So dapat turo din natin yan, giving. Huwag tayong mangilag sa pagtuturo ng giving. Hindi naman tayo gahaman, kaya natin tinuturo yan. Kundi, kaya naman natin tinuturo kasi nga nasa Bible. Dapat turo lang talaga yan. Pangalawang prinsipyo, ang nagbibigay, lalo na sa mga dukha, ay nagpapautang sa Panginoon. Alam ba natin yon? Na pag tayo nagbigay, lalo na sa mga dukha, pag tayo tumulong, tayo ay nagpapautang sa Panginoon. Basahin natin ang Proverbs 19:17. Proverbs chapter 19, verse 17. Pakinggan niyo ang sabi. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Tagalog. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Kanino nagpapautang?
sa Panginoon. Ha? Meron palang ganyan, ano? Pinauutang ang Panginoon. Ang alam natin, ang Panginoon nagpapautang. Ang Panginoon nagbibigay. Pagka pala naawa tayo sa dukha, kapag ka pala tayo ay tumulong, nagbigay sa mga dukha, yan po pala kinukonsider ng Panginoon na utang. Narito, una ang tungkulin ng pag-ibig na inilarawan. Kabilang dito ang dalawang bagay. Ang pagkamahabagin, pangalawa, ang pagkamapagbigay. Una, ang pagkamahabagin. Ang pagkamahabagin, ito ay panloob na prinsipyo ng pag-ibig na nasa puso para sa kapwa. Hindi pwedeng magkaroon ng pag-ibig kung walang awa. Ang may pag-ibig, may kaawaan. Ito ay upang maawa o mahabag sa mahihirap. Gayunpaman, maaari pa rin maawa sa kanila kahit na walang pera, walang may bigay, kasi ang pagtulong naman o ang pagpapakita ng pagkaawa sa dukha, hindi lang naman sa larangan ng pera eh. Hindi naman sa pamagitan palagi ng pera. Kahit na walang pera, walang may bigay, pero pwede pa rin magpakita ng awa. Maaari pa rin maawa sa kanila at magpakita ng isang malasakit at pakikiramay sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. At dapat may pag-ibig. Bakit? Sapagkat kung walang pag-ibig, kung ang ibinigay ng isang tao ang lahat ng kanyang mga ririyan upang pakain o pakainin ang mga dukat, wala itong pag-ibig sa kanyang puso, ano sabi ng Biblia? Ito ay walang kabuluhan. Baliwala. At yung prinsipyo yan, mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3. Lalabas muna tayo sandali sa Proverbs. Puntahan muna natin ang 1 Corinthians chapter 13 verse 3 sapagkat doon natin mababasa yung prinsipyo yan. Ganito ang sabi, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik, ayan, pagkakawang gawa, pagbibigay, upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Baliwala din, pagka pala ang isang pagkakawang gawa, ay hindi hinaluan ng wagas na pag-ibig. Marami po sa mga unsaved, marami po sa mga unbelievers, mapagkawang gawa sila. Kaya lang hindi tatanggapin yon ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nila yan ginagawa out of love. At ang tunay na pag-ibig galing sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay mayroong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang tunay na nagtataglay ng pag-ibig ng Diyos ay yung mga kanyang tinubos. Yung mga hinirang. Yung mga anak ng Diyos. Kasi niwala naman tayo, hindi naman lahat inibig ng Diyos, di ba? Hindi lahat recipient ng pag-ibig ng Diyos. Ang nakaranas lamang ng tunay na pag-ibig ng Diyos ay yung kanyang mga anak. Ang mga hinirang, ang mga ibinigay ng Ama sa anak. Yung pag-ibig ng Diyos ay sumibol o sumilay sa kanilang mga puso. Maraming mga tao na pilantropo, nagkakawang gawa, kaya lang hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Sapagkat it's not motivated by love. Ngayon kung sasabihin nila, ito'y ginagawa nila out of love, self-love yun. Hindi yun love galing sa Diyos. Dahil ang tao, hindi katutubo sa tao magtaglay o magkaroon ng pag-ibig ng Diyos. Pero ang isang tao na tunay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang paglilingkod ay motivated by love. Kaya pagdating sa pagkakawang gawa, pagdating sa pagpapakita ng kahabagan, dapat kaakibat ang pag-ibig na nasa puso. Ang sabi ng Isaiah 58:10, magmagandang loob tayo sa mga nagugutom. Pangalawa, pagka mapagbigay. Hindi lamang tayo dapat maawa sa mga mahihirap, kundi magbigay. Ayon sa ating o ayon sa kanilang
pangangailangan, at siyempre, at ayon sa ating kakayahan. Let us give. Sa Santiago, Kabanata 2, in James chapter 2, ganito ang prinsipyo na ating mababasa, James 2:15. Pakinggan niyo, sabi, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyahon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Hindi wala. Yung binigay natin, yun yung ating gawa. Ito ay pag-ibig sa kapwa. At ang pag-ibig sa kapwa ay ang magpakita ng awa sa mga may hirap. Gayun din po ang pagbibigay sa kanila. Mahirap magpakita ng pagmamahal o pag-ibig sa kapwa at kahabagan na wala ka namang may bibigay o wala kang magagawa. Merong ibang paraan. Kung hindi pera, pagkain. Kung may pagkain, di ba? O kaya damit. O anumang bagay na meron. Ayon sa ating kaya. O ayon sa kaya na binigay sa atin ng Panginoon. O kaya serbisyo. Di ba? Kung marunong ka magmasahe, di magmasahe ka. Kung may eye care ka, di eye care mo. Kung meron kang gamot dyan, di bigyan mo ng gamot. Yun eh. Hindi palaging pera. Alam natin, lahat tayo, palaging walang pera eh. At may dahilan niya kung bakit. Pero yung nagbibigay, hindi yan maubusan, hindi yan mawalan. Mamaya, makikita ho natin. So, pangalawa, ang paghihikayat ng pagkakawang gawa. Una, kung ano ang ibinibigay sa mga dukha o ginawa para sa kanila, isa sa alang-alang ito ng Diyos. Bilang ipinahiram sa Kanya. Ito, ibang klase ito mga kapatid, kasi dito makikita natin yung tinatawag na condescension ng Diyos. Siya'y nagpakababa. Biro mo, inilagay niya ang sarili niya sa isang pagkakautang. May utang siya, ikinukonsider niya na utang yung ibinigay o kaya itinulong sa dukha. Sapagkat alam naman natin ang Diyos, mapagmahal sa mga dukha. Kaya nga ang Ebanghelyo unang ipinangaral sa mga dukha. The gospel was preached unto the poor, sabi ni James. Ang kalalagayang pinili ng anak ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao ay kalalagayan ng isang mahirap. Hindi siya ipinanganak sa palasyo at ang mga magulang niya ay hindi mga maharlika tulad ng hari at reyna. Mahirap ang mga naging magulang niya. Si Jose na isang karpintero at si Maria na mahirap lang. Sapagkat nung sila ay nag-alay, alinsunod sa batas ni Moises, turtle doves lang ang nahandog nila. Palatandaan nyo na sila ay mahirap lamang. Naparito ang anak ng tao, ni wala nga siyang mahigaan. Wala siyang sariling bahay. Foxes have holes, and birds of the air have nests. But the Son of Man has nowhere to lay His head. Siya na mayaman ay naging dukha upang tayong mga dukha ay maging mayaman sa pamamagitan ni Jesus Christ. You see? Kaya yung puso ng Diyos nandun sa mga dukha. Kaya kinukonsider ng Diyos na ang pagtulong, ang pagbibigay sa mga dukha ay pagpapahiram sa Kanya. Ipinahiram sa tubo. Ibig sabihin may interest. Itong ibig sabihin ng salita, may interest yan. At babayaran yan
ng Diyos. Tinatanggap niya ito ng may kabaitan. Tinatanggap ito ng Diyos ng mayroong kabaitan na parang ginawa ito sa kanyang sarili. Yung pagkakawang gawa, yung pagtulong sa mahirap ay tinuturing ng Diyos na yun ay pagbibigay o kaya pagtulong sa Kanya. At nais niyang kunin na natin ang kaginhawaang nito at maging lubos na nalulugod gaya ng sino mang nagpapatubo o nagpapautang ng pera. Ibig sabihin nito, mayroon tong guarantee na ito ay babalik. At yan ang ikatlong prinsipyo na makikita natin, mga kapatid. Ang pagbibigay ay may kaakibat ng pangako ng pagbabalik. Yan. Again, ang sabi ng binasa natin, and that which he hath given will he pay him again. Ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Bakit gagawin ng Diyos yun? Ba't babayaran? Kasi nga itinuturing na Diyos na yan ay utang. Pautang sa kanya. Biro niyo yun? Anong pagpapakababa ito ng Diyos? Isang napakagandang kabayaran ang gagawin para dito. Babayaran siya muli ng Diyos. Yan ang sabi. Babayaran siya ng Diyos marahil sa temporal o kaya ay espiritual at walang hanggang mga pagpapala. Ang paglilimos ay ang pinakatiyak at pinakaligtas na paraan ng pag-unlad. Nakita ho ninyo yung kagandahan ng prinsipyo ng pagbibigay ayon sa pamantayan at panuntunan ng Diyos. Na ang pagbibigay, ang paglilimos, ang pagtulong sa mahirap ay ang pinakatiyak at pinakaligtas na paraan ng pag-unlad. Kabaliktaran yan sa prinsipyo ng mga taga-sanglibutan, na mga sakim at ganid, ayaw nilang magbigay kasi nga ayaw nilang mabawasan ang kanilang mga tinatangkilik at mga kayamanan. Akala nila na pagka sila ay nagbigay, mababawasan. Ganun ang paniwala nila. Pero sa prinsipyo ng Biblia, hindi. The more na magkakaroon. You see? Ibahin natin ang Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, ang aking mga pamamaraan, di nyo pamamaraan, at ang aking kaisipan, di nyo kaisipan. Huwag tayong tutulad sa prinsipyo at pamamaraan ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay kaaway ng Diyos yan. Sumunod tayo sa pamamaraan at prinsipyo ng Diyos. O ito pa, Proverbs 28 verse 27. Ito yung prinsipyo na ang pagbibigay ay may kaakibat na pangako ng pagbabalik. Babalik yan. Lahat ng ating tinutulong, lahat ng ating binibigay, lahat ng ating pagkakawang gawa, mga kapatid, ipinapangako sa atin ng Diyos na ito'y babalik. Babalik. Proverbs chapter 28, verse 27. Ito ang sabi, he that giveth unto the poor shall not lack. Kita? He that giveth unto the poor shall not lack. But he that hideth his eye shall have many a curse. Yan, yung mga ganid at sakim. Yan ang mangyari sa kanila. Sumpa. Sa Tagalog, pakinggan yung sabi, siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. You see, baliktad sa prinsipyo ng mga taga-sanlibutan, pag nagbigay ka, mawawalan ka. Sa Diyos, hindi. Pag nagbigay ka, hindi ka mawawalan. Hindi ka masasalat. Ginagarantya yan eh. Baliktad pa nga, yung siyang nagkukubli, yung ayaw magbigay, kasi kuripot, ganid, sakim, covetous, ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Narito, una sa lahat mga kapatid, ang isang pangako sa mga mapagkawang gawa. Siya na nagbibigay sa mahihirap ay hindi magiging lalong mahirap sa paggawa nito. Ayun ang sabi ng Bible eh.
Paniwala natin. Let us take that, let us hold on to that by faith. God said it, then we should believe it. See? Hindi siya magkukulang yung nagbibigay. Hindi magkukulang, hindi pagkukulangin ng Diyos. Kung siya man ay may kaunti lamang, at sa gayon ay nasa panganib ng magkukulang, hayaan pa rin siyang magbigay ng kanyang kaunti. At iyon ay yung kakaunti na yon ay hindi ho yan mauwi sa wala o maubos. May isang halimbawa dyan na makikita at mababasa natin sa Biblia. Yung babae na balo na taga Sarepta. Di ba meron siyang kakaunti na lang? Inutusan siya ni propeta, inutusan siya ni propeta Elias na iluto na yon yung kaunting harina at kaunting langis. Actually, para lang yun sa mag-ina eh. Yun na lang meron sila kasi panahon ng famine yun eh. Taggutom, wala nang makain. Ang natitira lang doon sa balo ay yung kaunting harina at langis. Lulutuin niya yun, tapos kakain silang mag-ina. Pagkatapos noon, di na nila alam saan nila susunod kukunin ang kanilang makakain. Tapos hinihingi pa ni Elias. Ipagluto mo ko, bigyan mo ko. Ngayon, sabi ni Elias, gawin mo yan. Yan. Kaya gumawa siya ng maliit na cake. Yan. Ano nangyari? Hindi sila nagutom. All throughout ng famine, nakasurvive sila. Nakita nyo? That is the principle, mga kapatid, na makikita natin. No? Na kahit nakakaunti na lamang, hindi siya pagkukulangin ng Diyos. Kayang paramihin ng Diyos yan eh. Kaya hindi katwiran na, kakaunti na lang, bibigay ko pa. Parang yung kwento, sabi ng isang pastor, kapatid na Jose, kung ikaw ba ay merong 10 kabang bigas, yung 5 kabang bigas, bibigay mo sa Panginoon? Ay, oo! Bay, bibigay ko sa Panginoon yung kalahati. Kung meron lang ako ako'y pagpapalain ng Diyos, 10 kabang bigas, yung 5 dyan, ibibigay ko sa Panginoon. Eh kung halimbawa ay binigyan ka ng Panginoon ng 10,000, yung kalahati ba ibibigay mo sa Panginoon? Oh, siyempre naman, pastor. Masaya akong magbibigay sa Panginoon. Kung meron lang akong 10,000, yung 5,000, ibibigay ko sa Panginoon. Okay. Eh paano kung meron kang 2 baboy? Ibibigay mo kaya yung isa? Pastor naman. Alam mo namang dadalawa lang yung baboy ko. Huwag naman. Kita mo. Yan ang mga tao. Mahilig mangako kapag wala pa. Pero pag meron na, wala. Hindi may bigay. Ang galing mangako dun sa wala eh. Ay, oo, ibibigay ko. Pag ako'y binigyan ng Panginoon, ibibigay ko. Ay, meron ka. Ba't hindi mo may bigay? Kita mo na yan? Alam mo naman, pastor, dadalawa lang yung inalagaan kong baboy. Huwag naman. Kita niyo yun? Lumabas din ang pagkaganid. Nangihinayang ay iparte yung isa para sa Panginoon. Nangihinayang. Ang sabi ng ating teksto, He that giveth unto the poor shall not lack. Yan. Kahit kakaunti yan, hindi imposible na mapalago ng Panginoon yan. Ngayon, lalo na kung marami. No? Kung marami, hayaan siyang magbigay ng marami mula doon. At hindi nito mapipigilan ng paglaki o pagdami nito. Siya at ang kanya ay hindi magkukulang sa kung ano ang ibinigay sa banal na kawang gawa. Kung ano ang ibinigay natin, ay magkakaroon pa rin tayo. Bakit? Paano tayo nakakasiguro? Ayan ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi natin paniwalaan yan. Siya nagsabi.
Hindi pagkukulangin. Ito pa, Proverbs chapter 11, verse 24. 11:24. May nagsasabog at tumutubo pa. Ang salitang pagsabog, ibig sabihin, prinsipyo yan ng pagbibigay, pagkakawang gawa. Kita nyo, nagsabog na, ay tumubo pa. At may humahawak naman, ito, kabaliktaran. Yung humahawak, pigil na pigil ang hawak kasi ayaw buksan ang kamay, ayaw buksan ang kanyang palad sa pagbibigay, matigas, hawak-hawak, may humahawak naman ang higit kaysa karampatan, sobra naman, ayaw pakawalan, ayaw bigay, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. You see? Posible po na yumaman ang santao sa pamagitan ng maingat na paggastos, siyempre, at ng kung ano ang mayroon siya. Maaring magsabog sa mga gawa ng kabanalan, magsabog sa mga gawa ng, o pagkakawang gawa, at pagbubukas palad. Pero sa kabila ng lahat ng yan, gayunpaman, ay maaring madagdagan pa rin. Habang nagpapakawala, nadadagdagan. Habang nagbibigay, hindi nababawasan. Yun ang sabi. See? Katulad din yan ang prinsipyo ng paghasik. Maghasik ka ng isang butil ng mais. Pag yan ay tumubo at nagbunga, ano kapalit? Maraming butil. Sa pamagitan ng masayang paggamit ng kung ano ang mayroon tayo, ang ating po mga espiritu ay nasasabik at nababagay para sa gawain o negosyong kailangan nating gawin. Sa pamagitan ng pag-iisip kung aling malapit, kung ano ang mayroon tayo, ito'y nakakakuha ng isang reputasyon na nag-aambag sa pagtaas. Lalo na kung ito'y ating iugnay sa Diyos pagdating sa pagbibigay. Kasi pinagpapala ng Diyos ang kamay na nagbibigay. In 2 Corinthians chapter 9 verse 10, 2 Corinthians chapter 9 verse 10, pakinggan niyo ang sabi, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag na mga bunga ng inyong katuwiran. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Magbigay kayo, give, and it shall be given unto you. That is the promise. Okay. Ngayon, pangalawa, posible ang isang tao maghirap dahil sa walang kabuluhang pagtitipid sa kung anong mayroon siya. Pagtitipid ng higit sa nararapat, kaya nauwi sa pagiging kuripot. Hindi pagbabayad lamang ng mga utang, hindi pagpapagaan sa mahihirap, hindi pagbibigay ng konong maginhawa para sa pamilya, hindi nagpapahintulot sa mga kinakailangang gastos para sa pangangalaga ng mga kalakal. Kaya anong resulta? Ito'y humahantong sa kahirapan. Pinipigilan ito ang katalinuhan at kasipagan ng mga tao. Pinapahina ang kanilang interes, sinisira ang kanilang kredito, at nawawala ang pagpapala ng Diyos. Sa sobrang kakuriputan, hayaan ng tao na kanyang i-restrain yung kanyang sarili sa pagbibigay. Hayaan ng tao laging magligtas sa kung anong mayroon siya.
Ayan ang tao na huwag ibigay yung dapat niyang ibigay. At makikita niyo mga kapatid, ito'y pasasabugin ng Diyos. Pasasabugin ng Diyos. At yan ay mauuwi sa wala. Ang dami ko nang kilalang ganyang mga tao. Dahil sa panghihinayang na magbigay, nanghihinayang na mabawasan ang anumang meron siya, lalong nawala. Kung ano man ang meron siya. Pinasabog ng Diyos. Kaya mas mabuti pa, maging willing tayong magpasabog. Tayo nang magpasabog. Kaysa ang Diyos ang magpapasabog ng kung ano man meron tayo. Kasi mauwi yan sa kawalan. Ang apoy na hindi hinipan ay tutupok nito. Isa pang talata na makikita natin sa ilalim ng prinsipyong ito na ang mga nagbibigay ay babalik sa kanila ang kanilang ibinigay. Proverbs chapter 11 verse 25. Proverbs chapter 11 verse 25. Ang kaluluwang mapagbigay. Yan palang tawag ni Solomon sa taong mapagbigay. Liberal soul. Kaya pagdating sa giving, pwede tayong tawaging liberal Baptist. Pero hindi pagdating sa doktrina, liberal kundi pagdating sa giving, liberal. Ibig sabihin mapagbigay. Dapat tayo, liberal church tayo. When it comes to giving. At ito ang promise. Ito pangako, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. At siyang dumidilig ay madidilig din. Nakita nyo? Ibig sabihin yan, magkakaroon tayo ng ginhawa nito sa ating sariling dibdib. Ang kaluluwang mapagbigay, ang kaluluwa ng pagpapala na nananalangin para sa mga naghihirap at naglalaan para sa kanila, na nagsasabog ng mga pagpapala sa mga magiliw na labi at mapagbigay na mga kamay. Ang kaluluwang iyon ay patatabain ng tunay na kasiyahan at pagyayamanin ng higit na biyaya. Tayo po ay magkakaroon ng kabayaran nito, kapwa mula sa Diyos at sa tao. Magkakaroon niya ng kabayaran mula sa Diyos. Sinabi na kanina, di ba? Ang nagpapahiram o ang naawa sa dukha ay nagpapahiram sa Diyos. At dahil sa ang Diyos, tinuturing niyang utang yan. Hindi maaring hindi bayaran ng Diyos yan. Hindi papayag ang Diyos na siya'y magkakautang. Ibig sabihin, kung ang Diyos nagkautang, babayaran niya. At kung minsan naman mga kapatid, mismong kabayaran manggagaling sa kapwa mo. Sa tao. Siya na nagdidilig sa iba ng mga batis ng kanyang kagandang loob ay didiligin din. Tiyak yan, ibabalik ito ng Diyos sa hamog. Ibabalik yan ng Diyos sa masaganang ulan ng kanyang pagpapala na kanyang ibubuhos hanggang sa walang sapat na lugar upang tanggapin ito. Lahat yan ay makita natin ayon yan sa pangako ng Diyos. Panghuling prinsipyo na makikita natin sa Bible, last verse ay Proverbs 3:27. Proverbs 3:27. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Now, si Solomon, nagturo ng karunungan. The book of Proverbs ay aklat ng karunungan. Ngayon, ang tunay na karunungan ay binubuo sa nararapat na pagtupad ng mga tungkulin, ng ating mga tungkulin, gayon din sa Diyos at sa tao. Sa katapatan, sa kabanalan,
At sa makatwid, mayroon tayong iba't ibang mahusay na mga tuntunin ng karunungan na nauugnay sa ating kapwa. At ang isa dyan ay ito. Gamitin ang karunungan sa pamamagitan ng pag-apply nito sa pagbibigay. Sabi, withhold not, huwag mong ikait ang mabuti. Lalo na kapag ka inaasahan na dapat gawan mo ng kabutihan. So, it is expected that we should do good, that we should do well, and that we should not withhold that good. Especially when it is already in the power of our hands to do it. Nasa kamay mo na eh. Pwede mo nang ipantulong, pwede mo nang ibigay. Pinipigilan mo pa. Masama yun. Hindi tama yun. Ang sabi ng ating talata, huwag mong ikait ang mabuti. Lalo na kapag ka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Mabigat yun pag hindi mo ginawa. Nasa kapangyarihan na ng iyong kamay. Gawin mo na. At wag nang gagawa pa ng anumang alibay. At wag gagawa ng anumang dahilan para hindi gawin. Lalo na kapag ka nasa kapangyarihan na ng iyong kamay na ito'y gawin. Walang dahilan upang hindi gawin. Napakaliwanag ang sabi, huwag mong ikait. Now, kanino mo huwag ikakait ang mabuti? Sa kinauukulan. Withhold not good from them to whom it is due. Meron palang mga tao na nauukol para sa kanila na gawa ng kabutihan o gawa ng tama. Dapat silang tumanggap ng kabutihan o tama. Ngayon, alamin natin sino-sino yon. Unang-una, pwede natin banggitin ang civil magistrates, ang gobyerno. Ang gobyerno. Tungkulin natin na ibigay sa gobyerno ang paggalang, karangalan, buwis. Sapagkat ito'y due sa kanila. Basahin natin ang Romans 13:7. Romans 13:7. Romans 13:7. Ibigay ninyo sa lahat ang kanila'y nararapat. Parehas ano? Yung due, ginamit sa Romans 13:7 na nabasa natin dito sa Proverbs 3:27. Withhold not good from them to whom it is due. Dito naman, sa King James English, render therefore to all their dues. To all their dues. Ano yun? Tribute, to whom tribute is due. Custom, to whom custom is due. Fear, to whom fear is due. Honor, to whom honor is due. Tagalog, buwis sa dapat buwisan. Tribute, tax. Ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Dapat ibigay. Yan. Dapat yan ibigay ng walang pandaraya at walang pagluwat o delay. So ito ang prinsipyo na itinuturo bilang mga mamamayan. Kung ikaw ay taxpayer, you have to pay your tax in due time. Withhold not, sabi dyan, good from them to whom it is due. So if your tax is due for the government, you have to give it. Huwag maging tax evasion. Napakasama, Kristiyano, tax evader. Di ba?
Hindi nagbabayad ng tamang buwis. Masama yun. Okay? At kung magbubuwis man, kulang. Wala sa tama. Dapat tayo maging law-abiding citizen. Susunod tayo. Tungkulin yan eh. Tinuturo ng Bible yan. Dapat ibigay yung nararapat. Hanggat kaya, hanggat maaari, ibigay. Di ba? Ganon din sa church. Hindi lang sa gobyerno, sa church. Kaya yung tithe, bigay natin yan sa Panginoon. Hindi atin yan. Pambira, nagbabayad ng buwis, walang tutol eh. Pagtapos sa tithes, tutol ng tutol. Bakit gano'n ang tao, no? Pagkadating sa Diyos, pag sa Diyos, baliwala eh. Pero sa tao, sunod ng sunod. Sumusunod. Natatakot. Diba? Ba't sa Diyos walang takot? Ano ba ginagawa? Ano ba ginagawa natin sa Diyos? Ganun ba 'yon? Naglolokohan ba tayo? Niloloko ba natin ang Diyos? Sa gobyerno, takot na takot tayo. Sa Diyos, hindi. Sa pulis, takot na takot tayo. Sa Diyos, hindi. Di ba? Yung sabi ng ating talata, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Lalo na sa Diyos. Ibigay ang nararapat sa Diyos. Tinuro yan ng Panginoon Kristo. Ibigay ang para kay Caesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi. Parang binabaliwala, niloloko Diyos eh. Yung Diyos naman yan, nakakaintindi naman yan. Maunawaan niya yan. Gobyerno ba, unawain ka? Pag hindi ka nagbayad ng tax, pag hindi ka nagbayad ng due mo dyan, unawain ka dyan. Kukulong ka niyan. Kulong ang abot mo dyan. Bakit pag sa Diyos? Ang bihira yan. Ano yung lukuhan? Ganun ba dapat natin tratuhin ang Diyos? God is love. Ay, yung pag-ibig ng Diyos, liko. Tanda natin, ang Diyos din banal. Ang pag-ibig ng Diyos banal. Hindi siya umiibig sa kamalian. Hindi siya umiibig sa karumihan. Hindi siya umiibig sa kasalanan. Because God is love. And God is holy. Kinasusuklaman niya at kinamumuhay niya anumang kalikuan, anumang kasamaan, anumang kasalanan, anumang karumihan. Kung ang Diyos God is love kukonsintihin niya na ang kabuktutan, kasamaan at kalikuan ng mga tao. Hindi ganun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sila nakakaunawa tungkol sa karakter at anyo ng Diyos. Maling pagkaunawa. Maling pagkakilala sa Diyos. So, ibigay ang sa kanila'y nararapat. Withhold not good from them. Lalo na, it is in the power of your hand to give, to do it. Banggitin naman natin yung mga pinagkakautangan natin, creditors. So, dapat just payment of debts sa ating creditors. Yan. Tulad ng bangko, lending, pautang, kaibigan, pinautang ka, withhold not good from them to whom it is due. Bigay natin na walang delay. Bawal pala yun, ano? Masama pala yun. Na meron ka na nga pambayad, di pa ibabayad. Due date ka na, kailangan mo na magbayad ng kuryente. Papabuti mo pa sa isang buwan, mali pala yun. When it is in the power of your hand to do it, buti sana kung talagang walang ibabayad. Pero kung meron naman nasa kamay mo na sabi ng talata hindi pa gawin, bayaran mo na. May utang ka, bayaran mo na. Yan ang turo ng Bible. Huwag mo nang pabukas pa, huwag mo nang, saka na lang kaya siguro. Malaking pagkakamali pala yon. Ang utang dapat bayaran talaga. At pagka nasa kamay mo na pambayad, bayaran mo na. Huwag mo nang i-delay.
Huwag mo na i-procrastinate. Yan ang turo ng Bible. Gawin natin. Practice natin yan, mga kapatid. Ganon din naman sa mga trabahador, to give wages to those who have earned them. Katulad ng mga manggagawa. Napakaraming mga amo, maraming mga employer, hindi patas. Hindi nila ibinibigay yung mga sweldo, sahod na nararapat sa mga manggagawa. Lalo na, anong tawag doon? Swelduhan na. Delayed ang sweldo. Masama yun. Ang sabi ng Biblia, withhold not good from them to whom it is due when it is in the power of your hand to do it. I-delay mo pa, masama yan. Why? Because the laborer, sabi ni Jesus Christ, is worthy of his hire. Inupahan mo di bayaran mo pagkatapos. Basahin natin Luke chapter 10, verse 7. Luke chapter 10, verse 7. At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. You see, that's the principle ng Panginoon. The laborer is worthy of his hire. Kaya galit ang Panginoon sa mga amo, sa mga boss na dinidili ang sweldo. Galit. Ang masaklap, Kristiyano daw siya, boss siya, amo siya, employer, meron siyang mga manggagawa, hindi binibigyan sweldo. Lalo na yung mga pastor na ganid, na may mga workers, uupa-upa na mga workers, tapos hindi binibigay yung mga allowance. Mga swapang na mga pastor yan, mga aso. Huwag ka na mag-worker kung di mo naman kayang supportan worker mo, pa-worker-worker pa kayo. Tapos hindi mo binibigay yung what is due to them. Galit ang Panginoon dyan. James chapter 5. James chapter 5. Verse 1. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman. Ayan, mga employer, may kakayahang umupa na mga manggagawa. Kayo'y magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Gagantihan sila ng Diyos kasi hindi sila makatwiran. Ano ginawa? Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. Mayaman naman pala May pera naman pala. Anong ginagawa? Kinakalawang. Kasi nga, sakim, gahaman, ayaw mabawasan ang kanyang kayamanan. At ang kalawang na ito ay siyang magiging patuto laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipo ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Bakit? Narito, verse 4. Ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik. Sumisigaw ng katarungan. Umiiyak kasi nga hindi pinaseswelduhan. At ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Yayaman, uupa-upa, tapos delayed ang sweldo. May pera naman. Ano kaya ang dahilan? Ganid, sakim, covetous. Kaya kung tayo mga Kristiyano, tapos tayo ay mayroong mga empleyado, dapat bigay mo on the dot yung due sa kanya. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Dahil kung hindi, that is sin. That's wrong. Kung hindi mo kaya magpasweldo, huwag ka na lang kumuha ng manggagawa. Walang umupa. Ikaw na lang gumawa. Ganun. Ngayon, kung talagang walang-wala, edi makiusap, pasensya ka na. Pero,
dapat sikapin na may balik yun. Sikaping may bigay. Yun. Kanino pa due? Ay di sa mga mahihirap. Kaya nga kanina binasa natin may naglilimos. Matthew 6, maglimos tayo sa mga mahihirap. Dapat yan, parte ng ating buhay. Kung tayo mga Kristiyano talaga ha, ang pagtulong sa mga mahihirap, ang paglilimos sa mga mahihirap, sa mga pulubi. Dapat yan, parte ng ating buhay. Tutulong tayo. Sa mga Udyo, tinuturo yan. Yun nga lang, pagpapakitan taong ginagawa ng mga Pariseyo at Skriba, naglilimos para lang sumikat. Naglilimos para ma-Facebook. Naglilimos para makita ng mga tao. Mali yun. Dapat mga anak ng Diyos, ganun din. Maglimos, hindi para makita, kundi utos. At dapat kaakibat ng pag-ibig. Sino pa? Yung mga nangangailangan to help the needy. Sa abot ng ating makakaya, lalo na sa mga household of faith. Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Pakinggan niyo ang sabi. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon. Yun eh. Yung meron na, it is in the power of your hand to do it. May pagkakataon kang tumulong, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sino yan? Mga kapatid natin sa Panginoon, kay Kristo na walang-wala, may hirap. Tumulong tayo. Lalo na kapag nasa kapangyarihan na ng iyong kamay para gawin, tulungan mo. Hindi na kailangang hintayin pang humingi sa'yo. Huwag mo nang hintayin. Ikaw na mismo ang kumusa. Bigyan mo. Yan ang mga prinsipyo, mga kapatid. Sa lahat ng ating pong tinalakay, sa lahat ng ating napag-usapan at napag-aralan, narito ang suma total ng mga bagay. Iginagarantiya ng Biblia, siyang nagbibigay ay hindi masasalat. Iginagarantiya ng Biblia, ang nagsasabog ay tutubo pa. Iginagarantiya ng Biblia, siyang dumidilig ay madidilig din. At ang mabuting gawa ay babayaran sa kanyang uli. Diba yan ang ating natungayan? Ang tanong, maniniwala ba tayo dyan? Dapat lang. Diyos ang may sabi niyan. No? Ngayon, kapag tayo naman ay nagbibigay, mga kapatid, tsakin natin na ang ating ibinibigay, talagang makakatulong. May lumapit sa iyo, humingi ng tulong, binigyan mo, nakasimangot, yung binigyan mo. Bakit? Piso lang binigay mo eh. Ikaw naman, feeling mo nakatulong ka. Saan mauwi yung piso? Ano ba naman yan? Kulang pa nga pamasahe yan eh. Ano yun? Meron pa ba ang pisong candy? Tingnan ko nga ang pitaka mo. Oh, may 20. Ba't piso binigay mo? May 20 ka naman pala eh. Mabubusog ba yan sa piso? Pero feeling natin, nakapagbigay tayo. Tama, mali. Isipin mo naman kung mapapakinabangan yun. Binigyan mo. Napakakuripot naman eh. Pagtutulong din lang tayo mga kapatid. Siguro din natin, tinulong natin, bibigay ng ginhawa doon sa tinulungan natin. Okay lang sana kung talagang walang-wala eh. At dahil sa walang-wala, kahit piso, binigay mo na eh. Sabi, may 20, may 50, may 100. Ang pinili, yung pinakamaliit, yung barya. Tutulong ka na rin laang eh. Lubos-lubusin mo na. Siguraduhin mo na
makikinabang yung tinulungan mo. Makakaranas kahit kaunting ginhawa man lang. Lalo na kung gutom, hindi pa nag-aalmusal. Kailangan niyang kumain. Bigyan mo naman ng sapat na makakakain siya, makakabili siya ng pagkain. Kung wala, may pagkain kang dala, o dibigay mo. Sige, sa'yo na ito. Kung wala kang pera. Ganun mo eh. Ganun tinuturo ng Bible. Kapatid. Isa pa, wag tayong manghihinayang sa ating mga binibigay at tinutulong. Sapagkat ipinangako ng Diyos, babalik yan. Huwag tayong manghihinayang. At huwag naman tayong magbibigay para may kapalit. Hindi magandang attitude din yun. Kasi mayroong mga nagbibigay kasi iniisip nga, uy, babalik din to sa akin. Prinsipyo ng taong hobitos na naman, gahaman. Maging sincero tayo sa pagbibigay. Hindi dahil sa umaasa tayo na babalik. Bagamat pinangako ng Diyos yan, babayaran niya yan. Ibabalik niya yan. Again, dapat motivated tayo ng pag-ibig. Selfless love. Walang kapalit. Dahil nais nating tumulong talaga. Sincere. Kaya na, yung kapalit, yung pagbabalik, hayaan mo na lang yan. It will follow. It will follow. Pero wag mong gamiting motibo. Kasi ang pangit. Kasakaman pa rin yan. Hindi maganda. Hindi malulugod ang Panginoon pagka ganyan. At saka huwag tayong manghinayang kasi lahat naman ang ibinibigay natin, galing lahat yan sa Diyos. At yan ang nilalaman ng ating panalangin tuwing nagbibigay tayo, 2 Chronicles, chapter 29. Napakaganda nun, yung panalangin ni David. Lahat ng aming naibigay sa iyo ay galing din naman sa iyong mabuting kamay. You see? Napakaganda ng panalangin na yun. Acknowledgement na kaya tayo nakapagbigay kasi binigyan tayo ng Diyos. You see? Kaya pagka lagi tayo nagbibigay, palagi din tayong bibigyan ng Diyos para lagi tayong magbigay. Kaya huwag tayong manghinayang. Galing sa Diyos yan eh. At huwag, lastly, tayong magbibigay para lang bumalik sa atin ang ating binibigay. Gaya ng nasabi natin kanina, ito ay isang makasarili at gahamang motibo. Yan. I hope, sana lahat tayo, gawin tayo ng Diyos na mapagbigay. Laging handang tumulong, handang dumamay sa mga nangangailangan. Kung anong meron ka, itulong mo. Hindi ka naman hahanapan ng Diyos doon sa wala eh. Hahanapan tayo ng Diyos doon sa ibinigay niya sa atin. Yung binigyan ng 5 talento, tumubo ng 5. Yung binigyan ng 2, tumubo ng 2. Hindi niya hinanap ang 3 o 4 doon sa binigyan ng 2. Hindi sinabi ng Panginoon, o bakit 2 lang to? Yung una, 5. Hindi. Hahanapan tayo ng Diyos ayon sa kanyang ibinigay. Kaya kahit isa lang ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, hahanapan ka ng Panginoon kahit isa. Hindi ka naman hahanapan ng Diyos sa wala eh. O nung binigay niya sa iyo, doon ka hahanapan ng Diyos. Panalangin natin yan mga kapatid. Maraming dapat tulungan. Dami. Lalo na yun, nagbubukas ang Panginoon ng mga panibago na namang mga gawain. Kailangan natin silang tulungan. Maraming mga pastor, mga missionaries, mga preachers, ang daming mga kapatiran natin na kailangan tulungan. Nalulungkot ako, meron namang itutulong, ayaw tutulong. Doon ako nalulungkot eh. At ito pa mga kapatid sa pagbibigay, wag na nating hintayin pang hihingi sa atin. Matuto tayong kumapa. Matuto tayong kumapa.
Magbibigay lang tayo pag humingi. Paano kung yung tao nahiyang humingi sa iyo? Hindi mo tulungan, nakikita mo na nga eh. Tapos nasa kamay mo na nga, it is in the power of your hand to do it. Hindi mo pa tulungan. Hindi yung ikaw nang magpresenta na tumulong. Hindi naman humihingi eh. Tapos sana nga wag na nga humingi. Hey, kapatid, ano yun? Ang bihira. Hintay mo ba humingi sa'yo? Nakikita mo na nga pangangailangan. Ikaw na, magkusa ka na, tumulong ka na. Kung nasa kapangyarihan na ng iyong kamay na gawin. So yan ang mga prinsipyo na atin dapat i-apply sa ating buhay. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Tanda natin, mismong Diyos, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Bagkus kusang loob, buong puso niya ipinagkaloob para tayo maligtas. At dahil dyan mga kapatid, wala tayong karapatan na hindi magbigay. Dahil tayo binigyan. Walang dahilan para tayo maging gahaman at sakim. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin hong mga puso. Dakilang Diyos na banahan, kataas-taasan sa lahat. Salamat sa mga aral ninyo, sa mga prinsipyong ito na itinuro ninyo sa amin. Napakaganda tungkol sa pagbibigay. Naway gawin nyo nga kaming mapagbigay. Panginoong Diyos, tulad po ninyo na kayo hindi madamot na Diyos, napaka-maawain, napakabuti, mabiyaya. Kung kami nga'y tunay ninyong mga anak, ay dapat maging katulad kami ninyo. Ganon din ang iyong anak na si Jesucristo, na lahat ibinigay niya para sa amin, para lamang sa aming kaligtasan dahil sa dakila niyang pag-ibig sa amin. Kaya naman, Panginoong Diyos, tulungan niyo kami na kapag kami gagawa, lalo na magkakawang gawa at magbibigay, ay titiyakin namin ito'y ginagawa namin dahil sa pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa aming kapwa, lalo na sa aming mga kapatid kay Kristo Jesus. Pagpalain niyo ang aming buhay, Panginoong Diyos. Gawin niyo kaming daluyan ng inyong pagpapala. Kami naman ang tutulong, kami naman ang mapagpapaginhawa ng buhay ng iba. Karangalan namin, kasiyahan namin, ang maging instrumento o kasangkapan ninyo sa paggawa ng kabutihan. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito at ang mga kapatiran na maging mapagbigay at matulungin. Sa isang linggo na namang aming haharapin, gabayan niyo kami, aming Diyos. Kami niyong tulungan. Palalahanan niyo kami ng iyong mga aral, huwag kaming makakalimot. At may practice namin, o kaya may pamuhay namin ang inyong mga aral. Ito'y aming lalakaran at ipamumuhay. Mahabag kayo lagi sa amin, Panginoong Diyos. Kami lagi niyong tutulungan sa aming buhay. Lagi niyo kami ingatan saan man kami pumaroon. Sa inyong mga kamay, aming nabilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos ng ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos hanggang sa susunod nating pagkikita.